Isang payapa at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw po pag-uusapan natin yung banat na naman ng palasyo kay dating President Digong Duterte at sinabihan nila ito na budol at fake news. Oh, grabe mga tagapanood, no? Si Tatay Digong patuloy ang naging budol ngayon dahil daw doon sa kampanya na ginawa doon sa Cebu, mga tagapanood, doon sa sinabi ni Tatay Duterte patungkol dito sa mga Marcos sa pamumuno nila. Naging fake news na daw po si Digong Duterte at budol daw po sa mamamayan. Yun po yung sabi ng Malacanang, mga tagapanood, ha. Nakahanap na po kasi ng bagong attack dog ang Malacanang, sabi pa nga po ni Banat Bay sa kanyang channel. Hindi ko po kilala to kung sino man tong attack dog na ito, mga tagapanood, kaya sama-sama nating panoorin ang video na to. Tingnan natin kung bakit nila tinawag o ano yung basihan din nila sa pagtawag kay Tatay Digong Duterte na isa daw budol at nami-make news lang daw po. Sabi pa nga ng isang kongresista, ano daw father faker daw or mother faker. Pero hiwalay na natin na reaction video yon kung sino man yung mga kongresista na yon. Sa ngayon po, pagtuunan muna natin ng pansin itong sinabi ng Malacanang patungkol po kay Tatay Duterte. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Pinalaga ng Malacanang at tinawag na budol si dating Pangulo Rodrigo Duterte kaugnay sa aligasyon nito laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Buwelta yan ng Malacanang sa mga patutsyada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa-isang sinagot ng palasyo ang mga aligasyon ni Duterte kay Pangulong Marcos sa ginawang campaign rally sa Mandaue City nitong Sabado. Kabilang dyan ang akusasyon ng dating presidente na hindi umano bababa sa pwesto si Pangulong Marcos sa oras na makumpleto ang kanyang termino at magdideklara ng martial law. Anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Una nang iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imbento lang ni Duterte ang issue. Panibagong budol daw yan sa taong factory ng fake news. Nanindigan ng administrasyon na poprotektahan ng konstitusyon, susundin ang saligang batas at rerespetuhin ang karapatan ng taong bayan. Sa isang pahayag, ipinagtanggol din ni Senate President Francis Escudero si Pangulong Marcos. Ang mga pahayag ni Duterte, taliwas daw sa ugali at prinsipyo ni Pangulong Marcos. Sinagot din ng Malacanang sa tanong ang bintang ni Duterte ng pagnanakaw at pagbibenta umano ng pamilya Marcos ng mga reserbang ginto kaya humina ang piso kontra dolyar. Joke daw ba ito o pangakong napako gaya ng sinabi ni Duterte na sasakay sa jet ski patungo ng Spratly Islands para itanim ang watawat ng Pilipinas at ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Hindi rin pinalagpas ng Malacanang ang atake ni Duterte kaugnay sa paglaganap umano ng droga. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So ang ibig bang sabihin nun napaka-inefficient ng anak niya? At least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang? Hindi
raw palalagpasin ng Malacanang ang pagpapakalat ng fake news. Kaya kung may basihan ang mga sinasabi ng dating Pangulo, hamon ng palasyo, maglabas ng pruweba si Duterte. Hindi pa ba pruweba yung ginagawa nilang panggigipit kay VP Sara Duterte, yung pilit nilang pag-alis sa mga kalaban o yung mga bumabangga sa kanila o kumakalaban sa kanila like Pastor Kibuloy, yung mga vlogger? Hindi pa ba malinaw na pruweba yon, mga tagapanood, na meron talaga silang binabalak sa pamahalaan na ayaw nilang bitawan yung kapangyarihan, na gusto nila sila lang yung mamuno? At dito naman sa sinasabi ng babaeng ito na atakdog ng bagong atakdog ng Malacanang, na sinabi niya na budol daw si dating Pangulong Digong Duterte at factory ng fake news, 'di ba? Nilabas niya nga dati yung about sagaan na blanco ang papel. Sinabi ng Malacanang nitong kampo ni The Junior na maglabas ng ebidensya. Di ba? Hinanap ng mga vlogger yung ebidensya. Anong nangyari? Natagpuan nila na tunay. So, paano naging fake news yun, mga tagapanood? Di ba nga pinagtakpan nila yun? Di ba kung anong pinagsasabi nila na hindi daw maaaring may blanco yun. Dami nilang palusot, mga tagapanood. Hindi nila tinanggap yun. So, ano pa gusto nilang pruweba? Di ba? Lagi silang ganyan. Kapag katuwing nababato sila ng mga isyong may katotohanan o totoo, bigla nilang sasabihin fake news lang yan. Di naman sila aamin, mga tagapanood, sa katotohanan At sinasabi na itong atakdog na to ng Malacanang na kaya daw ginagawa ito ng mga Duterte is para makuha lang daw po yung pamumuno o yung power. Naku po, mga tagapanood, hindi na kailangan gawin yan ng mga Duterte dahil mangyayari din yan. Babalik din po sa kanila yan. Basta lumaban lang po sila ng patas. Hindi po ba? Basta matuloy lang talaga ang pagtakbo ni VP Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Yari po talaga sila. Mababalik yan sa Duterte. At doon naman sa sinabi na ito, ng atakdog na to, di po talaga siya kilala. Mga tagapanood, comment nyo na lang sa baba kung anong pangalan na ito. Sinasabi niya na yung pagbebenta daw ng reserve na gold, ano daw po yun? Sa BSP lang daw po yun. Para daw mapunan yung ating kakulangan sa ekonomiya. To boost daw ating economy. Para lalong mapataas, mapatibay. Basta something ganun, mga tagapanood. Pero ang tanong, doon ba sa ginawa nilang pagbebenta ng reserve na gold natin, umangat ba yung ating ekonomiya? Naramdaman ba ng mga Pilipino o naramdaman po ba ninyo, mga tagapanood, yung sinasabi nilang pag-boost ng ating economy? Di ba wala naman? Lalo lang tayo naghirap. Dumami yung mga ayuda ng kanilang hanay. Puro ayuda po yung ginagawa nila sa taong bayan. Pero wala po silang solusyon talaga sa problema. At doon naman po sa sinasabi na itong atakdog na to, na about doon sa pagkalat ng droga, bakit yung Davao lang po yung kanyang in-example doon, mga tagapanood? Buong bansa po laganap yung droga, yung pagdami ng droga. Bakit yung nila-live na pagdadroga ng mga dik-a na yun? May ginawa po ba sila ang action? Hinuli po ba yun? Binalita po ba na hinuli? Wala, di ba, mga tagapanood? Pero dati sa panahon ni Tatay Digong Duterte na may gumawa ng ganun, huli kagad. Masinga po yung nagsunog lang ng pera, pinatawag po kagad Hindi po ba, mga tagapanood, sila? May ginawa po ba silang ganun? Wala silang ginawa, mga tagapanood. Bagkus, lalo lang nilang pinapahirapan yung mga Pilipino. Gumagawa po sila ng mga bagay na mga issue o mga bagong usapin para lang mapagtakpan yung kabulukan at kapalpakan ng gobyerno. Isa lang po ang pinakamagandang gawin dyan, mga tagapanood, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan between Tatay Digong Duterte at PBBM. Ang gawin nila, kumuha sila ng isang issue na patutunayan nila sa publiko. Ang Malacanang bahala umisip kung anong gusto nilang issue na patunayan ni Tatay Digong Duterte. Pero si Tatay Duterte, isa lang ang gusto niya patunayan ni Marcos kung totoo bang gumagamit siya o isa rin siya sa mga DICA. Diba? Ganun lang po kasimple, mga tagapanood. Ilabas nila yung katotohanan,
para masabi ng tao kung sino talaga yung nagsisinungaling, di ba? So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.